Ito ang unang araw ko kabayan sa bagong posisyon ko dito sa Canada. Sa loob ng 4 na buwan pa lamang ko dito sa aking employer, nagsimula ako bilang isang stockroom receiving staff at nalipat ako sa auto center department bilang isang automotive service advisor. Hello guys, good morning. Magandang umaga, isang madilim na umaga. Grabe, 7:40 na ng umaga. Madilim pa din dito. Wala pang sunrise. Grabe, no. Bumuhos pa yung snow. Ayan, no. Daming flakes. Ayan. So ngayon, this is my first day. Hindi naman actually first day, kasi dyan ako dati na-assign, no? Dyan, tsaka na dyan tires stores. So dati nasa nasa warehousing, nasa nasa receiving area ng Canadian Tires. So isa siyang retail outlet chain dito sa Canada, isang sikat na retail chain outlet sa Canada. So ayan, yan ang nire-receive namin dati, yung mahabang container van na yan. Yan ang nire-receive namin, minsan 2 ganyan sa isang araw. So bali almost 4 months din ako dyan na-assign. Pero this Monday, ngayong araw na ito, ay nilipat nila ako. Dito ako nilipat, Auto Center. Canadian Tires pa rin, pero nasa auto section. Nasa kami sa workshop. Nilipat nila ako sa workshop after 4 months. Kasi meron kasing internal hiring as a service advisor. Meron kasi akong experience na 22 years as a parts advisor sa Pilipinas saka sa Dubai, 22 years in total. So nilipat nila ako dito kasi magagamit ko raw yung skills. So yung nakikita nyo sa likod, yan ang Canadian retail stores. So kompleto dyan, may tools, may hardware, may automotive spare parts section, may sports, may tools, may houseware, mga seasonal, kompleto dyan. Wala lang grocery items, So this is my first day na papasok dito. Sana magawa ko ng maayos sa aking trabaho. So ano nga ba ang trabaho o duty ng automotive service advisor? In short, kami po ay mga frontliner. As a service automotive advisor, kami ang magre-receive ng mga customer na gusto magpa-repair ng kanilang mga kotse. Kami ang gagawa ng mga repair order, kami ang gagawa ng mga estimate computation, kami ang magbibigay ng mga technical advice at recommendation sa mga customer kung ano ang kailangan nilang gawin para mapalagaan ng kanilang kotse. Kami rin ang cashier at kami rin ang mag-release ng mga kotse at saka etc. Hindi natatapos yung kabayan ang trabaho at mga duties ng isang service advisor. Mga halimbawa lang po yan. Ay, salamat! Natapos din ang unang araw ng trabaho. Natapos din ang shift 8 to 5 kabayan. Grabe yung lamig. -4 ngayon. May napansin lang ako, mas malamig kapag walang snow. Pero pag bumuhos yung snow, hindi ganun kalamig. Ngayon walang snow, natunaw na. Grabe, ang lamig. So, thank you Lord. Kasi nga natapos din ang unang shift. Natapos din ang unang trabaho. Unang trabaho, ibig sabihin yung bagong posisyon. So dati nasa warehouse, nasa receiving. So medyo
kailangan puwersahan talaga trabaho dun. Kailangan batak ka sa trabaho. Kasi nga, siyempre, dami namin nire-receive. Isang container pa naman nire-receive namin eh. So, ganun yung trabaho sa receiving dati. So, ngayon, nandun ako sa auto service. Medyo relax ang trabaho dun. Medyo light lang yung mga trabaho ng mga tanggap namin. Karamihan, change of tire. Meron mga general service, mga minor. Karamihan, palit talaga, gulong. Palit ng winter tires. Kasi nga, winter ngayon. So, kailangan nila magpalit ng winter tires, mga wheel rims, steel wheel rims. So, yun ang talaga. Yun ang in demand ngayon. Ngayong winter season dito. Ay, grabe yung lamig. Alas 5 pa lang, madilim na. Dito kabayan, pag winter, mahaba ang gabi. 4:30 pa lang ng hapon, sunset na. Didilim na. Tapos, kinaumagahan, ang tagal sumikat ng araw, ang tagal ng sunrise. Ang sunrise dito nasa halos 7:45 na. So, napakahaba ng gabi. Compare mo dun sa araw. Muusok yung bibig ko. Muusok. So sa trabaho naman, hindi ako nahirapan. Dahil technically, meron naman akong skills sa technical. Kasi 17 years din ako, 22 years din ako sa automotive industry. So alam ko lahat ng mga pasikot-sikot. Alam ko lahat yung mga function ng mga pyesa. Ang inaaral ko lang talaga yung system nila. Kasi yung system nila, coaster ang gamit nila ng system. So, kasi dati sa Dubai, ang gamit ng dati ko employer is Autoline Carriage. So familiar ako dun sa Autoline. So ngayon, coaster ang ginagamit nila. Madali lang naman. Isang araw nakuha ko na. So kunting aral pa. Aaralin ko lang talaga yung system. Tuloy-tuloy na to. May bibili pa pala akong notebook. Kasi wala akong notebook, bibili muna ako. Ay, nakabili na ako ng notebook, kabayan. Kailangan ko yun kasi doon ko ililista yung mga function. At saka kung paano gawin yung mga pag-i-invoice saka pagre-receive ng mga kotse. Saka paggawa ng mga job card para sa customer. Well, real talk lang tayo kabayan. Salamat sa Diyos na within 4 months nakuha ko na yung gusto kong trabaho. Kasi sa Dubai kabayan, 17 years ako, tapos 5 years sa Pilipinas. So yung experience ko as a parts advisor is nasa 22 years na. Sa loob ng 22 years, hindi ko talaga naisipan na mag-apply ng service advisor. Lalong-lalo na dun sa Middle East kasi nga mataas ang kanilang qualification. Kung mag-ano ka ng service advisor, mag-apply ka ng service advisor sa mga car dealership. At saka masaya na rin kasi ako sa trabaho doon. Okay naman yung sahod, mataas din. So hindi na talaga ako naghangad ng maging service advisor sa automotive, sa car dealership. Pero nung nag-apply ako dito sa Canada, talagang yun ang target ko na maging service advisor para umangat naman ako. Although hindi siya skilled na trabaho, pero sa tingin ko pasok ako dun sa ganung qualification. So bakit hindi ko susubukan Pero nung dumating ako dito sa Canada, hindi talaga linya yung trabaho ko. Kasi yung trabaho ko, nasa warehousing ako, So kami magre-receive ng mga delivery. Ayan, kami magre-receive. So medyo mabigat ang trabaho. So sa awa ng Diyos, merong internal hiring ang Canadian Tires bilang isang service advisor
doon nga sa sa kanilang automotive section department. So tinawagan ako ng HR, di ko alam kung kung bakit ako tinawagan. Akala ko sa insurance yun kasi di ko nababalik ko pa yung insurance. Kasi meron silang pinapirmahan na papel para sa insurance. Akala ko related sa insurance. Yung pala, in-interview na ako para sa parts, para sa service advisor, automotive service advisor. So, doon. So talagang may plano ang Diyos. Magdasal lang kayo, kabayan. May awa ang Diyos. Ibibigay niya yung mga trabaho na hinihingi niya sa inyo, ay hinihingi niyo sa Kanya. Yung mga inahangad yung trabaho, ibibigay yan. Okay? So, real talk lang tayo, kabayan. Maraming mga Pilipino na nandito na hindi trabaho nila, hindi nila gusto trabaho, yung dinatnan nila dito sa Pilipinas, nurse sila, engineer, tapos pagdating dito, ayun, naghuhugas ng plato, nagtatrabaho sa kitchen, hindi na sila namimirit ng trabaho basta may trabaho lang napapasukan. Ganun dito, kabayan. So maswerte ako kasi nga 4 months pa lang nakuha ko na yung trabahong gusto ko. So kung gusto niyo talagang pumunta dito, kabayan, kailangan mentally prepared kayo. Dapat handa kayo sa trabaho na hindi nyo gusto ang dadatnan nyo dito. Basta hindi lang kayo mapili. Kasi yung mga yung puti, yung mga Canadian, hindi rin sila mapili sa tao. Basta alam nilang magaling ka, bibigyan ka nila ng chance, kabayan. Bibigyan ka nila ng chance para mag-apply sa ganung posisyon. So dapat maging mabait lang kayo. Kasi sila, mabait din sila. Kausapin nyo lang sila na ganito yung background nyo sa Pilipinas. Bibigyan kanila ng chance, kabayan. Kasi kung hindi mo sila kakausapin, hindi nila malaman yung mga gusto mo sa kayong nais mong marating dito sa Canada. So yun lang. Okay? Tatawid na ako kasi sasakay na ako ng bus doon. Doon sakay ng bus. Okay? See you soon. At kung meron ka pa mga katanungan, paki-comment mo na lang sa comment section ng ating video. Okay? Andito lang ako. Handang tumugon sa inyong mga katanungan. Okay? This is Dads from Dads Info TV. Kung magpapaalam po muna. See you soon. Shukran.